Hey guys, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bago pong lahat, welcome po sa ating munting channel. Ako nga po pala si Argel. At ito po ang aking pinakaunang video na i-upload sa channel na to. Bali, sa channel na to guys, sa video na to guys, susubukan natin na magdugtong ng fishing rod na nabali. Tiyada! Fishing rod. Tupod ko siya sa batuhan. Tanga yung bato, kaya nabali siya. Well, nagre-retrieve po ako ng GT. Nashoot ako sa isang malalim na part. And then, pag-ahon ko, putol ang aking fishing rod. Okay, so sa video na to guys, alamin natin kung mag-work pa ba siya properly. Maayos ba siyang gamitin? Tatagal ba siya? At kung may balak kayo, huwag nyo nang ituloy kung hindi mag-work. Bili na lang tayo ng bago. Pero at least, sinubukan natin siyang i-save kaysa naman sa i-set aside natin siya. Kaya huwag na natin patagalin. Samahan nyo ako at tara na. Ang gagamitin natin ay epoxy resin. Epoxy resin. So, hindi po tayo nag-endorse ng kahit anong product na ganito. Sadyang ito lang po kasi talaga yung available na product na pwede natin try sa local purchase. Kaya, anyway, kung meron kayong mga bagong tuklas o kaya mas magandang materials na gamitin, kaya comment nyo lang sa baba at para syempre matulungan din natin yung ibang mga viewers natin. So guys, hindi po ako sure kung ay ganito, may butas. Pwede natin siyang lagyan ng parang ganito, alambre. Hindi lang parang alambre talaga siya guys. So syempre lilinisan muna natin siya, tapos kailangan walang dumi. And then gamitin natin ng liha para maging rough siya, maging makapit yung kanyang resin na ilalagay natin. And then, tatalian natin siya sa ibabaw. Ipapatong ulit natin siya ng epoxy. Wow! Yun na po siya guys. Kaya lang, trinatry ko siyang i-bend. Kaso, parang hindi siya tatagal. Okay mga kapatid, ito tayo, mag-field test na tayo ng ating fishing rod na dinugtong. So, sinitap na natin siya para pagdating natin doon, hindi na tayo mag-sit-up. Okay, let's do this.
Mga gaano kong binhi. Kamo lang nga tolo. Kamo lang nga tolo. Hanto yung mga pod. Ito yung mga pod hay. Kami ka din naman tulog. Uy! Uy! Silpi ka lang. Pero, tagapitan. So guys, isa sa mga gusto ko sa lugar na to. Isa sa mga kung mapapansin nyo guys, malinis siya. Hindi siya kagaya sa ibang lugar na ang gilid ng dagat. Madumi siya. So hindi natin alam kung nililinis siya ng taga-barangay. Guys, nandito na tayo sa spot. Bukas tayo, open bell din. Lagyan natin ng konting twitch. Huwag muna natin palubugin kasi dapat yung rod natin dapat nakaturo sa dagat. Yun yung proper talaga. Pero masyado mababaw, malamang sasabi tayo. Kaya angat muna natin ang konti. So guys, hindi tayo nag-expect na makakahuli. Nandito tayo para mag-field test lang. Kasi wala sa oras to eh. Walang isda dito ngayon. Okay. So, okay naman siya. Hindi naman siya risky gamitin. Mukhang maganda naman siyang i-retrieve. Hindi naman siya sumasabit. Yung tanong na kung tatagal ba siya, hindi pa natin masasabi, hindi pa natin alam. Pero so far sana tatagal siya. So yung humanity ko is dalawa yung tip niya. Yung isa okay pa siya, buo pa siya, yun mo na yung gagamitin ko. Bali itong tip na to reserve ko lang to kung pang madalian. Kaya wala na akong ibang choice kundi gamitin to. Magagamit pa rin siya. Goods. Pero guys, huwag nyo nang ituloy kung epoxy lang yung gagamitin natin. Huwag na kayo magdugtong kasi masasayang lang yung oras nyo. Kung ako, kung mag-order tayo ng materials, mas maigi, bili na lang tayo ng bago. Para worth it yung paghihintay natin. So, yun. Far okay naman. Kung meron kayong putol na rod guys, mas maganda siya gamitin. Make sure lang na kakasya siya sa loob. Tapos yun, malinis. And then sakto lang yung haba, hindi lalagpas ng mga 6 inches. Pwede na yan. And then make sure din na maganda yung pagkakadikit natin ng resin. Tapos, yung guides natin kailangan pantay. Tapos yan, tuyo na siya. And then, tanggalan lang natin yun. Talian na natin siya. So, kailangan mahigpit yung pagkakatali natin para ma-press talaga siya ng maayos. Hindi siya magka-crack. Hindi siya bubuka. Tapos, syempre, mas maganda yung ganito kasi hindi siya mabigat. Hindi rin malaki yung size niya na parang hindi maganda i-cast. Hindi sasabit yung line natin dyan sa pinagdugtungan natin. Tapos, mas flexible siya. Hindi kagaya kung epoxy lang. Pag nag-cast tayo, talagang bibitak siya.
Sana guys, nakatulong ang video na to. At maraming salamat sa panonood.